Sa naging panalo kanina ng Warriors kontra Detroit Pistons sa score na 120-109, muling nakita natin ang napaka-impresibong performance ni CP3 matapos nitong makapagtala sa loob ng 21 minutes ng 17 points, 5 rebounds at 6 assists. At kabilang na din dito ang iilan nilang mga clutch basket ni Stephen Curry sa fourth quarter, kaya naman naging matagumpay ang kanilang paghaharap kontra Detroit Pistons. At dahil sa excellent performance ni CP3 sa game na ito, hindi naman makapaniwala ang Warriors head coach dahil sa last 9 games nila ngayong regular season, nakagawa kagad si CP3 ng 62 assists at 6 turnovers at sa second unit player ng Warriors. So sa kamanghamanghang ipinapakita ngayong season ni CP3, bibihira na lamang talaga ang mga ganitong player na maaasahan sa second unit, lalo na't kung nasa edaran na ito ng pagre-retiro. At hindi rin malabong mapasama ang kanyang pangalan sa mga candidates ng 6 Man of the Year Award dahil kung titignan natin ang performance si CP3 ay napaka-deserving nito dahil sa laki ng improvement ng Warriors since na makuha nila ito sa 3-team trade. Samantala ang former 55th overall pick ng Warriors na si Guy Santos ay opisyal nang pumirma kanina na 3 taong kontrata sa Dubs at siya na nga ang pang-14 player sa kanilang roster at posible pang ipabakante ng Warriors ang last roster spot ng kanilang team upang makapag-decide sila sa mid-season kung gagawa pa ba sila ng pagbabago sa kanilang lineup. Sa ngayon nga ay masasabi nating solidong-solido na ang lineup ng Warriors at ang tanging pinakang kulang na lamang talaga sa kanilang roster ay isang legit center na alam nating makakatulong kay Draymond Green at Kevon Looney. Ngunit kung magkakaroon ng option ng Warriors front office na hindi kumuha ng sentro this season, pwedeng maging addition si Guy Santos sa official lineup ng Warriors ngayong regular season dahil magagamit talaga ni Steve Kerr ang kanyang size advantage at magkakaroon pa ng suporta si Draymond Green sa power forward position. So sa pananatili ng Brazilian forward sa G-League ng Santa Cruz Warriors, halos nag-average ito ng 12.7 points, 6 rebounds at 2.2 assists per game. At sa naging NBA Summer League naman nito last season, siya naman ay nag-average sa kanyang 4 total games ng 17.3 points at 6 rebounds per game. So magandang addition pa rin talaga ito sa Warriors kung makakapaglaro ito ngayong regular season dahil makaka-benefit ng malaki si Draymond Green at Kevon Looney sa kanilang mga minuto dahil hindi na nga sila gaanong mabababad pa sa game kung magkakaroon sila ng kapalitan sa kanilang roster. At napapanahon na nga rin upang maisama ni Steve Kerr si Guy Santos sa kanilang lineup dahil napakalaki ng potensyal ng batang player na ito upang mag-improve pa kasama sila Stephen Curry, Klay Thompson at Draymond Green. At ito lang ang ating NBA updates ngayon mga Lods. At kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa aking channel, subscribe mo na yan para updated ka sa ating NBA season ngayon. Salamat po.